Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is February 8, 2024. Ngayon is ipagpapatuloy natin yung ating nasimulang series netong nagdaang araw or yung tatalakayin nating series para sa linggong ito. Ang series na yun is yung Promises of God's Provision. Yung pangako ng Diyos na bibigay sa atin yung mga pangangailangan natin. Ibibigay ng Diyos yung mga pangangailangan sa mga taong sumasamba sa Kanya, naniniwala sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Ayun yung pangako ng Panginoon na tutuparin niya kung tayo ay nasa Kanya. So, yun, dumako tayo ngayon sa ating Bible verse na tatalakayin. Ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw is Psalm chapter 23 verse 1. Ano nga ba yung nakasulat dito? A Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Yun, si Yahweh naman talaga kasi yung pastol natin. Siya yung Lord na talagang papastol. Tayo yung sheep niya. Sa ginaguide niya tayo. Siya yung nag-aalaga sa atin. So, sa ating teaching, ang una dito is, ang teaching pala natin is the role of the shepherd, yung role ng shepherd sa atin. Ang una sa ating teaching is, the shepherds provide for the sheep. Ang Lord talaga, siya yung nagpo-provide sa atin. Yung kumbaga, yung shepherd ay yung si Lord. Tapos tayo, yung sheep, the provision, yung promises, pinaprovide niya yung mga pangailangan natin. Basta, marunong lang tayo sumunod doon sa ating shepherd. Diba? Pagka yung shepherd, ay yung sheep, di ba, sumunod sa shepherd, di ba? Anong nangyayari, di ba? Parang, di ba masyado nagagalit pa yung shepherd? Or ginaguide pa rin to ng shepherd na mas umayos pa yung sheep. Sa pangalawa, the shepherd guides the sheep. Ayun, ginaguide ng shepherd yung sheep na ginaguide niya sa tamang daan. Yung sheep, diba? Yung sheep kasi, isa lang tingin yan eh. Ay lang nakikita niyan. Pero yung shepherd, nakikita niya lahat yan. Kumbaga, yung shepherd ay yung nag-guide na kung saan yung tamang daan, yung tamang pupuntahan, yung tamang gagawin. Inaalagaan niya to, ginaguide niya to. Sa pangatlo, the shepherd protect the sheep. Pinoprotektahan yung ng shepherd, yung sheep. Sa mga, ang sheep, talaga yung sa problema yan. Pero yung shepherd, siya yung nagsisilbing guard or yung nagbabantay. Parang pinoprotektahan niya to sa mga panganib. So, ayun, dumako naman tayo sa ating unang teaching. Ang sabi dito, be a sheep to the shepherd. Yun, maging sheep tayo dun sa shepherd. Ano ba yung katangian ng isang sheep? Diba yung sheep isa yung sumusunod ng tama dun sa shepherd. Ginagawa niya lahat ng mga sinasabi ng shepherd. Kumbaga, tayo yung tao na kailangan susunod lang tayo sa Diyos. Ayaan natin na i-guide tayo, i-protektahan tayo. Siya yung magmando sa buhay natin kung ano ba yung gagawin natin. Kasi di naman tayo sabihin na gumawa ng mali or papahamak tayo. Siya yung mag-guide sa atin, mag-protect sa atin. Magtiwala lang tayo dun sa ating shepherd. Sa pangalawa, follow the shepherd direction. Ayun, pasabi ko, ang shepherd is, hindi naman yan ilalagay yung sheep sa mga maling daan. Kumbaga, ilalagay niya to doon sa right direction or sa tamang daan na kung saan makakabuti, kung saan mapoprotektahan. Yun, kailangan sumunod lang tayo sa Diyos kasi yung Diyos, dadalhin niya tayo doon sa tamang daan, sa tamang direction ng buhay natin. And sa last, trust the shepherd's protection. Yun, pagkatiwalaan natin yung protection ng shepherd. Kasi, ang Diyos talagang, una pa lang yan, diba, ang Diyos pinadala yung kanyang anak na si Jesucristo or ang Panginoong Jesucristo para iligtas tayo.
'Di ba? Parang yun palang ang sarap ng panghawakan yung salita na yun na or yung pangyayari na yun na kayang-kayang protektahan tayo ng Panginoon kahit ibuwis niya pa yung buhay na nag-iisa niyang anak. Sino bang kayang yung anak niya, 'di ba, para sa kaligtasan natin? Kasi ang Diyos talaga, mahal tayo niyan. Poprotektahan tayo niyan sa lahat ng oras. Kaya kailangan magtiwala tayo dun sa protection niya. Sa ating discussion, why is it important to become sheep of the shepherd? So, ayun, para sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para makapag-share tayo ng ating mga kasagutan, especially Word of God. Sa ating prayer, Lord, you are my shepherd. I am your sheep. Forgive me whenever I fail to acknowledge that you are the leader and master of my life. I am sorry when I disobey your direction. I believe that you care about my needs. I shall lack no good things as long as you are my shepherd. Please enable me to trust and obey you, the shepherd of my life. In Jesus' name, Amen. So, ayun, natapos na tayo sa ating talakayan. Naway may natutunan tayo sa ating Bible verse na tinalakay ngayon or sa ating devotion. And maraming salamat sa panonood. And yun lang po. God bless to all.